ito yung isa talaga sa inaasahan ng Lakers na kailangan mag-step up talaga sa second round kontra dito sa OKC Thunder, na malaking tulong talaga nga raw kay LeBron kung bumalik yung efficiency at consistency ng mga to. Si Luke Kennard at Austin Reeves yung tinutukoy dyan. Sa early games ng series kontra Rockets, si Kennard yung naging X-Factor shooter dyan. Game 1, 27 points, halos perfect, 5 of 5 sa 3. Sobrang efficient, malaki ang naging role niya habang wala sila Luka at Reeves eh. Mataas yung usage at confidence niyan eh. Pagpasok nga lang ng Game 4 hanggang Game 6, biglang nawala sa mapa, bagsak yung shooting at efficiency. Biglang bumagsak yung production niya sa scoring at offense. May game pa na 1 point lang siya, 0 of 4 pa sa field. Based sa ESPN analysis kasi, nag-regress siya habang tumagal ang series, na mismong nagiging critical nga raw ngayon lalo kung hindi agad makabalik sa momentum at consistency itong si Kennard kontra OKC, dahil ang Thunders may elite perimeter defenders. Kung inconsistent yung performance ni Kennard, mawawala sa spacing ang Lakers. Mas madali silang i-double team lalo na si LeBron at Reeves. Hindi mapipilit ang defense na mag-collapse kapag hindi consistent si Kennard sa tres at field, lalo na mas magiging mahigpit ang depensa ng OKC sa kanila. Mas madali silang mapigilan. Si Reeves naman ang problema, efficiency, tapos yung volume. Pagbalik niya sa game kontra Rockets, may 22 points siya pero 4 of 16 shooting. Sobrang bagsak yung efficiency. Kinapos ako. Sa ibang reports, minsan hirap sa rhythm dahil kakagaling nga lang raw sa injury. May games na hindi siya makagawa ng efficient scoring kahit mataas ang usage, na nakikitang risky kontra dito sa OKC Thunder dahil may matinding pressure sa defense yung mga to. Highly disciplined at hindi basta-basta nagbibigay ng free throw. Kung inefficient si Reeves, nauubos ang possession ng Lakers, bumabagal ang offensive flow, hindi nasusustain yung scoring run sa playoffs. Mas kailangan nga raw kasi talaga ang efficiency over volume, lalo na laban sa elite defensive team. Dahil mas malala talaga yung depensa ng OKC kumpara dito sa Rockets. Yan mismo ang dahilan. Based sa NBA preview, number 1 defensive ang Thunder sa dalawang magkasunod na season. Elite sa forcing turnovers at rim protection. Malalaki at mahaba yung perimeter defender nila. Dagdag pa, malakas sila sa steals plus turnover force. Ibig sabihin, mas lalo nilang mapapahirapan ang shooters tulad nila Kennard, Hachimura at Reeves ngayon sa Lakers. Si LeBron kasi primary creator yan, na mas umaasa sa spacing at shooter na kakampi. Kung consistent si Kennard o Reeves, pwede ring Hachimura. Mas madali para kay LeBron umatake sa rim, gumawa ng assist, kontrolin yung tempo, dagdag gasolina ng araw talaga sa series nila eh. Kung inconsistent naman, mapipilitan si LeBron at Marcus Smart na mag-ISO, kumuha ng mahirap na shot. Mauubos yung energy ng mga to lalo na sa edad. Yan ngayon yung problema nila. Kailangan ng elite shooter at scorer na makakatulong kay LeBron at mag-i-step up sa second round na to. Sa sistema nga raw kasi ngayon ng Lakers, balik sila tulad last season dahil sa adjustment sa injury ni Luka. Si LeBron balik first option, si Reeves secondary, ball handler at scorer. Nung bumalik siya sa Game 4 at Game 5, nagbigay agad siya ng scoring boost, 20 points sa return game niya, pero mahina yung efficiency at inconsistent yan. Meaning, kaya nga raw nitong mag-produce ng 20 plus points sa game, pero inefficient. Mas maraming nasasayang na possession sa kanya. Sa playoffs, hindi nga raw kasi sapat yung volume. Efficiency ang kailangan ng team, na mismong problema sa Lakers mula kay Kennard at Reeves. Sa Game 5 analysis, maganda ang depensa ng Lakers, pero natatalo sila dahil maraming possession ang nasasayang at tira na nagmi-miss. Dito pumapasok sila Reeves. Kung siya nga raw mismo na secondary tapos inefficient, low shooting percentage, ang resulta talaga nga raw niyan, babagsak ang buong offense at nawawala yung momentum nila. Kaya sila ngayon nalalagay bilang underdog. Hindi mo rin naman kasi masisisi dahil sweep ang Lakers kontra dito sa OKC Thunder. Sa regular season, 4-0 record yung mga yan, kaya sobrang critical to sa Lakers. Ang Thunder, elite sa turnover force, malakas sa perimeter defense, hindi basta nagfa-foul, discipline sa defense yung mga yan. Hindi sila gaano makakaasa sa free throw, kailangan nga raw gumawa ang Lakers o sumabay sa efficiency at shot creation ng OKC Thunder. Dito kailangan sila Reeves at Luke Kennard shot creator sa half court, secondary scorer kapag natrap si LeBron. Sa practice game ng Lakers, si Redick sa interview parang may mind game na sinabi dito sa OKC Thunder. Sinabi niyan
na top 5 ang mga to sa steals, block at turnover force pero hindi sila nakakakuha ng foul. Ikaw ba naman kasi, kampi mo yung referee, biro lang. Sa basketball analytics nga raw kasi, sobrang rare yung combination ng mga to. Aggressive sila sa depensa pero kontrolado yung foul. Hindi sila reckless pagdating sa mga foul trouble eh. Hindi sila nagbibigay ng easy points lalo na sa free throw. Kaya may warning si Redick sa Lakers bago mag-umpisa ang second round kontra OKC. Sinabi niya na hindi ka basta-basta nga raw makakakuha ng foul calls sa mga to. Hindi ka basta makaka-score ng isolation eh. Dahil magaling ang OKC para mag-force ng turnover at yan mismo yung binibigay niya na warning sa mga player niya. Kaya para sa Lakers, kailangan nga raw ng mga to ng high IQ offense para sumabay sa opensa na meron ng OKC. Kailangan ng efficient shooting mula kay Reeves, Kennard at Hachimura. Kailangan nilang magbawas ng sobra pagdating sa turnover nga raw at yan mismo yung kailangan.